Well, isang mabilisang balita muna tayo mga kapupong patungkol sa nangyari kagabi ha. Sa mga hindi nakakaalam ay ika-50 anibersaryo na ng Thrilla in Manila. Which is kung hindi ako nagkakamali ang apo mismo ni Muhammad Ali ang isa sa mga lumaban kagabi. Pero bago ang lahat kasi mga kapupong merong isang pangyayari ang hindi inaasahan at biglang kumalat ngayon sa internet. Yes mga kapupong, sa mga oras kasi na pumapasok sa venue itong si PBBM merong mga kumakalat ngayon na videos na maririnig niyong merong hindi lang isa kundi ilang mga Filipino ang sinigawan nitong si President. At isa sa mga sigaw na kumakalat ngayon ang sigaw na, "Ikulong na yan!" Well, ano ang masasabi niyo sa pangyayari na yan kagabi mga kapupong? Anyway, ito pa yung kabuuan ng balita. Sinabi ni Pangulong Marcos na buong suporta ang ibibigay ng kanyang administrasyon sa paggunita at inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan at mga kaugnay na institusyon na makibahagi sa selebrasyon. Kasama si Pacquiao, kanilang binuo ang tinatawag na Thrilla in Manila 2, isang event na naglalayong parangalan ang nakaraan at bigyang daan ang kinabukasan ng boxing sa bansa. Layunin nitong ipakita na ang Pilipinas ay patuloy na tahanan ng mga atleta na may disiplina, dedikasyon at puso sa larangan ng sports. Sa mga oras na papalapit ang malaking kaganapan, umangat ang atensyon ng publiko kay Eman Bacosa, isang batang boksingero mula sa General Santos City. Siya ay kilalang anak ni Pacquiao at isa sa mga batang hinuhubog ng dating kampyon upang sundan ang kanyang yapak. Sinabi ni Eman na labis siyang nagpapasalamat sa mga aral at payo ng kanyang ama, lalo na sa disiplina at kababaang loob na kailangan sa bawat sagupaan. Sa kanyang undercard match, humarap si Bacosa kay Nico Salado na may record na 2 panalo, 1 talo at 1 draw. Bago ang sagupaan, dala ni Bacosa ang malinis na record na 6 na panalo, 8 talo at 1 draw, kasama ang 4 na tagumpay sa pamamagitan ng knockout. Sa mga oras na nagsimula ang bakbakan, ipinakita ni Bacosa ang kanyang kumpiyansa at tiyaga. Sa ika-4 na round, tumama siya ng malinis na kaliwang suntok na nagpahina sa kanyang kalaban. Bagamat nagpatuloy si Salado sa pakikipagsagupaan, nanatiling kalmado si Bacosa hanggang sa huling bahagi. Matapos ang laban, lumabas ang hatol ng mga hurado pabor kay Bacosa na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay at nag-angat ng kanyang record sa 7 panalo, 8 talo at 1 draw. Sa kanyang pananalita pagkatapos ng sagupaan, sinabi ni Bacosa na ipinagpapasalamat niya sa may kapal ang kaligtasan at lakas na ibinigay sa kanya. Pinuri rin niya ang kanyang team, pamilya at mga taga-suporta sa walang sawang tulong at inspirasyon. Sa mga oras na ginaganap ang event, si Manny Pacquiao ay hindi lamang isang taga-masid, kundi isa ring tagapagtaguyod ng bagong henerasyon ng mga boksingero. Bilang promoter at tagapayo, aktibo siyang gumagawa ng aksyon upang tiyakin na ang Thrilla in Manila 2 ay hindi lamang isang paggunita, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa mga batang atleta. Sa tulong ng pamahalaan, layunin ng proyekto na itaas ang antas ng lokal na sports at ipakilala sa mundo ang talento ng mga Pilipino sa boxing. Sa pagdating ng ika-29 ng Oktubre, ramdam ang sigla sa paligid ng venue. Ang makasaysayang lugar ay muling magiging saksi sa bagong kabanata ng Filipino boxing, isang pagsasanib ng nakaraan at kinabukasan. Sa tulong ng pamahalaan, sa pangunguna ng isang pambansang alamat at sa determinasyon ng mga bagong mandirigma ng ring, muling pinatunayan ng Pilipinas na ang diwa ng tapang at pag-asa ay patuloy na nabubuhay sa bawat suntok at sa bawat tagumpay ng bayan. 2 sasakyang panghimpapawid ng United States Navy ang nakaranas ng insidente sa tubig noong Linggo ng hapon habang nagsasagawa ng regular na operasyon sa South China Sea ayon sa kumpirmasyon ng Pacific Fleet ng US Navy. Bandang ng hapon, isang MH-60R Seahawk helicopter na naka-assign sa Battle Cats ng Helicopter Maritime Strike Squadron na nagmumula sa aircraft carrier na USS Nimitz ay biglang bumagsak sa dagat sa hindi pa malinaw na dahilan. 3 crew members ang agad na nailigtas ng mga search and rescue team ng Carrier Strike Group. Ayon sa US Navy, lahat sila ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Pagkalipas ng halos 30 minuto, bandang ika-3 ng hapon, isa namang Super Hornet fighter jet mula sa Strike Fighter Squadron na kilala bilang Fighting Redcocks ang napunta rin sa dagat habang nasa gitna ng regular na paglipad mula sa parehong barko.
Ang dalawang piloto ay nakapag-eject sa tamang oras at agad ding nailigtas ng rescue team nang walang malubhang pinsala. Kumpirmado ng Pacific Fleet na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang lahat ng sakay ng dalawang sasakyang panghimpapawid. Kasalukuyan nang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng mga pangyayari. Ang USS Nimitz na nasa huling deployment nito bago ito planong isailalim sa decommissioning ay nag-ooperate sa rehiyon matapos ang isang misyon sa Middle East at ngayon ay patungo na sa home port nito sa Washington State. Hindi pa isinasa publiko ang eksaktong lokasyon ng insidente, ngunit ayon sa ilang reports, naganap ito sa bahagi ng karagatan na may sensitibong maritime activity at may mga magkakapatong na claim ng ilang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Donald Trump na napakabihira ng pangyayaring ito at posibleng may kinalaman ng kontaminadong fuel sa nangyari. Nilinaw din niya na walang indikasyon ng panlabas na panghihimasok. Hindi pa rin nagkukumpirma ang US Navy kung may mechanical failure o ibang sangkot sa mga insidente at patuloy pa rin ang kanilang pagsusuri. Sa mga oras na tumataas na tensyon sa mga operasyon ng mga carrier sa mga pinagtatalo ng karagatan, naging tampok sa mga diskusyon ang mabilis na pagkakasunod ng dalawang magkaibang insidente. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay isang pagkakatulad na pangyayari o palatandaan ng mas malalim na isyong teknikal o operasyon. Sa mga opisyal na ulat ng Navy, hindi pa rin tinutukoy kung ang panahon o mechanical issue ang sanhi, kaya't patuloy ang masusing pag-aaral. Sa pagpapatuloy ng deployment ng US Carrier Group at sa kanilang pag-uwi, sinabi ng mga military analysts na ipinapakita ng mga insidenteng ito ang mga panganib na kaakibat ng mabilis at tuloy-tuloy na operasyon sa himpapawid sa gitna ng magulong maritime environment. Dahil ligtas na ang lahat ng personnel, nakatutok na ngayon ang atensyon ng pamunuan sa pagtukoy kung ano talaga ang nagdulot ng dalawang aircraft na bumagsak sa dagat sa loob lamang ng maikling pagitan ng oras. Ang insidenteng ito ay paalala sa kahalagahan ng kaligtasan, koordinasyon at maingat na pagsubaybay sa mga operasyon ng militar, lalo na sa mga rehiyong may maselang sitwasyon sa karagatan. Bagamat nagdulot ito ng pag-aalala, ipinakita rin ng mabilis na aksyon ng mga rescue team ng US Navy ang kahandaan at disiplina ng kanilang hanay sa pagharap sa ganitong uri ng hindi inaasahang pangyayari. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapupong ano sa tingin nyo ang tunay na dahilan ng nangyari sa jet at helicopter ng Amerika? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty, because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala, bagkus lahat nagtatanong, bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamahan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman, mamamayan laban sa lingkod bayan, lokal laban sa nasyonal na opisyal, congressman laban sa kapwa congressman, at ngayon, senador laban sa kapwa senador.
Pamilya laban sa pamilya. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba
na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara. Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why?
Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi,